travel. Video travel. Ano yun? We're traveling to Armenia. Yes, it's my second video. So my first one is Azerbaijan and my second one is Armenia. We're going to the capital city of Armenia, Yerevan. So ayun nga, nandun tayo sa bus. So as what I said, kailangan nating agahan. 3 hours prior departure, dapat nasa airport ka na. And we're here at Zayed International Airport. And the airline of choice is Wizz Air. So ayun na nga. So konting selfie lang tayo. Ganyan yung outfit natin kasi malamig na sa Armenia. So yun na nga. Time to time, i-check nyo talaga yung weather. Kung anong applicable na mga damit ang dadalhin mo. Hindi tayo pwedeng mag short doon at t-shirt lang kasi sobrang lamig na ngayon sa Armenia. By the way guys, ang travel ko pala nito is October 30 to November 3. So it's a 5 days and 4 nights travel. So ito na nga, nasa loob na ako ng eroplano. And flight departure pala namin is 8:10 ng umaga. So mga around 4 o'clock nasa airport na ako. And then dumating lang din ako doon. And after that, so far so good naman. So same, I book Wizz Priority with 10 kg backpack and 10 kg cabin luggage, yung trolley. So I always choose Wizz Priority. So far naman, nakasya naman lahat ng mga damit na bit-bit ko. And darating tayo sa Armenia around 11:45 in the morning. So far so good naman. Good naman si Wizz Air, hindi naman kami na delayed. So on time naman yung departure niya. May konting story lang ako guys. If you're traveling pala to Armenia, make sure na medyo mahaba yung gap niyo kung galing kayo ng Azerbaijan. Kasi may history pala ang Azerbaijan at Armenia. So parang nagka-conflict yung dalawang country na yan. So ayoko nang sabihin into details kung ano ang reason, but you can search in Google na lang. So good thing na lang yung last travel ko is June, then nasundan siya ng mga October, so medyo mahaba yung gap. Though tinanong pa rin ako ng immigration officer ng Armenia about several questions, yung about sa anong ginawa ko dun sa tinanong pa rin niya kung anong ginawa ko dun sa Azerbaijan, tapos dito din sa Armenia. So pinakita ko lang naman lahat kung ano yung mga tanong nila, sinagot ko naman. So pinakita ko yung lahat ng mga details ko sa kanila, like yung hotel confirmation booking, yung tours ko na booking. So yun nga, 5 days lang ako dito. I'll be here as a tourist, magle-leisure lang. So mga ganun. So I don't know if kung ang gap in between, siguro mga 2 months or weeks lang, parang hirap. So buti na lang sa akin talaga is months yung pagitan. So ang interrogation medyo solemn lang, pero umabot kami ng mga 20 to 30 minutes. Mga ganun yung kwentuhan namin. So by the way guys, to all Filipino citizen, it's visa on arrival tayo kahit may UAE residence ka. So magbabayad ka lang ng 35 dirham sa Armenia. So ayun, it costs only 35 AD. And mag-apply ka na online, mas maganda, sa Ministry of Foreign Affairs Armenia para madali lang, para hindi ka na mahirapan, para hassle-free. And medyo easy peasy na lang. So ito na nga, lumapag na kami sa Armenia, sa Yerevan International Airport. Naglakad kami sa tarmac. Nag-exit na ako sa may airport at yan, sumakay ako sa public bus. 300 dirham binayaran ko dyan, or equivalent to 3 dirham. So may bus po from Yerevan Airport to the city, vice versa. So search na lang po sa Google. Madali na lang naman po siya. Pero kung gusto nyo po, ako kasi gusto ko na challenge yung sarili ko, pwede din kayong mag-book ng taxi or any mga application na nag-work sa Armenia para mapunta. And ito, nasa city na ako. Nilakad ko na lang yung from drop ng public bus to the hotel kasi malapit na lang pala siya. Good kasi ginoogle map ko na siya. So bumili din pala ako ng SIM card niyan sa airport. So ang SIM card pala nabili ko, its amount, yung cost niya is around 3,500 dirham or 35 AD. Ganun din. So ayun, good hotel Yerevan. So
Yan yung pagsistayhan natin for 5 days and 4 nights. So far so good yung hotel. Wala naman ako masabi. The problem is wala siyang bidet compared to sa Azerbaijan. May bidet kasi it's a Muslim country, so importante sa kanila yung bidet. But wala naman akong, yun nga as per said, maganda yung hotel, malaki yung room, and every time nire-refill na yung water. Ang cons lang is nasa basement siya. So, pababa. And ito, bumili ako ng makakain kasi nga hindi ako kumain sa... Pagdating ko, hindi ako kumain sa eroplano. So, lumabas ako, naghanap ako ng makakain. And sa kakahanap ko ng pagkain, napunta ako dito sa may Yerevan Square. So, it's around 6 in the evening na. So, by the way guys, malamig na talaga. I think ang temperature nan is nasa mga 15 or 14. So, ganyan pa yung naglalaro yung temperature nila kasi nasa mga end of October to first week of November na kasi. Though, nag-autumn na yan, so malamig na talaga. And by the way guys, sa kakalakad ko, kailangan nyo pa rin talagang i-check yung weather plan. So, 1 week or 2 weeks pa lang sa travel nyo, check nyo na yung weather plan para kung ano yung mga outfit. Yan, sabi ko nga dun sa isang, kasabi ko lang kanina na ma-check nyo yung mga outfit na bibitbitin nyo. And may nagpe-perform dito si Kuya that night. So, it's very common na sa kanila na may nagtumutugtog ng ganyan sa Armenia. Kahit din naman dun sa Azerbaijan, dun sa may subway, nung papalabas ka na sa Flame Tower. So, meron din mga nagpe-perform ng mga ganun. And ito yung Nizami Streets. I'm not, no, it's not Nizami. Basta ito yung streets ng parang mall dyan sa Armenia. And this time, pumunta ako sa souvenir shop, nagtingin-tingin ako. Hindi pa naman ako namili dyan, pero nagtingin-tingin ako para may idea lang ako kung anong mga bibilihin natin. And it's time for dinner. Ang in-order ko dyan is pork loin and french fries. And this time is my first day of tour. So yan yung nag-selfie tayo saglit. So yan yung suot natin. And nag-breakfast tayo bago tayo pumunta dun sa tour agency natin. So ang breakfast naman is so far so good. And I booked the hotel for a cost of 509 AD lang for 5 days and 4 nights. So yun pala yung ginawa nung tour guide. Kokolektahin niya yung mga order nyo. Pero naka-pre-ordered na tayo para pagdating dun sa lunch destination natin, naka-ready na yung food at ilalapag na lang. So nandun yun din yung price, naka-indicate dun sa menu. So mamimili ka na lang dun kung anong gusto mo. And by the way guys, itong service pala, tour service na kinuha ko is ito yung Your Service. HYUR, Your Service. Pwede nyo siyang i-search sa Google. Nagpo-provide sila ng mga tour packages kung ilang days ang gusto nyo. So ito yung first day of tour. Si ate, ini-explain niya into English and Russian. So, mostly maraming Russian, tapos maraming din mga kagaya nating like Filipino, European, mga Western, meron ding mga American. So, marami din nagsa-solo travel. Akala ko ako lang. So, marami din mga solo traveler dyan na gumagala. And mostly din, ayun, mga couple. So, ayun na nga, nasa big bus kasi kami. And by the way guys, may charging port sila at saka wifi. And ito yung Armenian flag. So, ang color pala ng flag ng Armenia is red, blue, and apricot color. Hindi mo siya masasabing orange. But as for my tour guide, sa naalala ko, red, blue, and apricot. Which is tama naman din, apricot din naman talaga kulay. Hindi mo siya masasabing orange. So but again guys, sa Your Service, yung first day of tour pala namin is a group tour. So ang pinuntahan namin is Lake Sivan, Sivanavang Monastery, Dilijan. So nag-short stop lang kami sa Dilijan. Then Goshavank Monastery and Haghartsin Monastery. So yung first day of tour namin parang more on mga monastery, mga ganyan. So nabayaran ko dito is 10,900 dram or na siguro sa mga 110 AD lang or 115 if I'm not wrong.
So, ganun nga. Ito, naglalakad kami. Papunta na kami dyan sa next stop. So, kasi ang lamig-lamig kaya nagdadaldal ako kasi hindi ko kinaya yung lamig. And ito na yung another monastery na pinuntahan namin. So, ang ginawa ko lang dyan, more on picture, videos, ayan. So, ang ganda pala pag mga lush green ang makikita mo, yung wala pang snow, which is kahit malamig, pero ma-appreciate ko siya. And by the way guys, ang nakakatawa dito, hindi ako nakikinig sa tour. Alam mo bang nagsasalita sila, siguro mga 10 minutes to 15 minutes lang ako, tapos aalis ako, tapos pupunta na ako sa mga tourist spot, tapos doon ako mag-picture-picture, mga ganyan-ganyan. Alam mo yun, mga ganong feelings. And this time, nasa last stop na yata kami, and it's autumn. Ang ganda ng mga leaves, orange and mga lime green or light green. Ang ganda. It's my first time na maka-encounter ng autumn leaves. So parang ngayon alam mo yung panood ko yung ano yun yung sa Korean na telenovela na may mga ganda tapos naglalaglagan yung mga autumn leaves. Ay, ang sarap. Ano mo yung nag-enjoy ka? So ayun, nagsasalita ako dyan kasi na-amaze ako kasi habang naglalakad kami, tapos binubunga ko yung hangin kasi ng sobrang lamig. Nakita mo yung ganyang view. Oh, di ba, Mi? Ang ganda. Can you imagine yung ganyang leaves, di ba? So, gusto kong maglaglagan lahat na yung mga leaves tapos magaganyan ako. Tapos may pa slow motion. Kaso wala eh. Nasa imagine lang natin. And yes, isa to sa pinuntahan namin on the first day of tour. Yan nga yung monastery. By the way guys, din na pala talaga yung last stop namin. Natapos kami dyan mga around 6 na yata ng hapon. And we reached the city around 8:30. Tagal-tagal din kasi medyo malayo yung travel time. See, ang ganda ng view, diba? Shit, can you imagine pag may ganyan? Diba, ang ganda? And ito na yung second day of tour namin. Yes, sa second day of tour, ayun na nga, ganyan yung outfit natin. By the way guys, yung hotel ko at saka yung tour agency na nagpo-provide ng tour sa amin is malapit lang talaga siya sa hotel. So wala akong iisipin, nilalakad ko lang siya. It's a walking distance, siguro nasa mga 5 to 10 minutes lang. Ngayon nasa maliit kami na van, so yan yung sasakyan namin. As what I said, may free charging port sila and may free wifi na ipoprovide. And then, yung tour pala namin ngayon, it's November 1 yan. So, Corvirap Monastery, Bird's Cave, Hin Arini Wine Factory, and Noravank Monastery. So, ayun yun yung pupuntahan namin. Nasa mga 11,900 dram ang cost. Siguro nasa mga 11,000, nasa mga 150 or 130 dirham. Mga ganun. I'm not sure ha. I-google nyo na lang. So, by the way guys, ito si tour guide, nag-i-explain na siya. Yung makikita mo pala dyan, yan yung Mount Ararat. If I'm not wrong ha. If I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. Yan yung Mount Ararat. Makikita mo na dyan, yung border na yan ng Turkey at saka Armenia. And ito yung church na isa sa mga pinuntahan namin. Guys, by the way, ang mga church talaga sa Armenia, napakaganda. I mean, alam mo, makaluma talaga. And isa sa mga na-notice ko ha, if I'm not wrong, yeah, correct me ha, wala silang mga upuan. So, pag nagmamas sila, nakatayo lang. I mean, di ba, can you imagine ko, ano yun? And ito yung sa may tuktok ng bundok. Doon may cross doon. Tapos maraming tao dyan pumunta nagpapipicture. So ayan, pumunta din tayo. Nilaban din natin dyan, di ba? Pag ganun tayo, nakikisyoso tayo, di laban din tayo. Nandun na tayo sulitin na natin itong tour na to, di ba? Ganun talaga. Ay, nako. So ayun na nga, nilakad natin. And then, bumaba na ako kasi may time yung tour. Kasi may ganito, isang oras lang. Pag ganitong oras, alis, mga ganyan. So, kailangan mo talagang on time. Kaya minsan nga, hindi na ako nakikinig sa mga in-explain ng tour guide. Kasi gusto ko rin magpa-picture, ganyan. Kasi kung makikinig ka, mauubos na, wala na yung time mo magpa-picture. Hindi mo na mahabol. Wala ka na pang post sa mga social media mo, di ba? Kawawa ka. And ito na yung wine na pinuntahan namin. Pumunta kami sa
pabrika ng wine. Si kanyo ba rin, ang lalaki ng mga nila. Yan yung barrels. So, kami dyan, nag wine tasting. May konting explanation kung paano ginawa ang wine. So, Armenia and Georgia is one of the most country na nagpo-produce ng wine. But for me kasi nakapunta na ako ng Georgia, i-vlog ko siya on my next video. Parang ang Georgia ang may magandang klase ng wine. Though ayoko naman anticipate na hindi or pangit ang sa Armenia, but for me naman, sa opinion ko naman, parang mas bet ko ang Georgian wine. Ito naman sa Armenia, meron sila dyang red wine at saka white wine. Meron din silang semi-dry, semi-sweet. So, ganun. So, nagkakaroon kami ng wine lesson. So, yun yung lunch area namin. So, as soon na nga sabi ko, i-order ni tour guide yung food para pagdating mo doon, i-deliver na lang nila para madali yung transition ng ng mga pagkain. So, ang payment naman, hindi siya kasama dun sa binayaran natin na tour. So, may individual payment siya. Tapos, kukunin dun. Tapos, pupunta ka dun sa cashier, babayaran mo siya. So, you don't have to worry. Pero kakain kayo sa isang mesa. Pero hindi mo naman yung parang KKB kayo ang mangyayari. Ganun ang mangyayari sa pagkain. So, ayun na nga natapos yung buong second day tour namin. So, dumaan na naman ako sa Yerevan Square. Yun yung para ba yung Yerevan Square na yan, yung mga city, what we call this? Mga government buildings na napapalibot dyan. So, yan yung mga government buildings ng Armenia. So, ito si Kuya, nung napadaan ako, nagpe-perform, nagpi-play na mga bottled water. Yes, ayun nga, bottled water ba? Tama ba yun? Ayun na, may bottled water. Kasi may tubig sa loob ng botelya. O tama ba, bottled water. Naku, ano ba yan, Herman? So, ito na on my third day of tour. Ito na nga, lumalaban tayo. Kahit walang tulog, ayan. Hikab-hikab. So, ito na yung third day of tour. Yan yung tour guide natin. And the third day of tour natin is pumunta kami sa Garni Temple, Symphony of Stones, Gurgard Monastery, and Lavash Making Masterclass. So, ito na yung sa my Garni Temple. So, papunta na kami dyan. Mga travel time namin na siguro na sa mga around 1 hour. And yung pagdating namin, may mga local na group na Armenian dancer na nagpa-practice. Parang ilalagay yata nila something. Parang may gagawa sila ng parang MTV or like music video. Parang ganun siya. So, nag-post tayo dun. May konting picture. And dumiretso na kami sa Symphony of the Stones. Ito na Symphony of the Stones. Saglit lang kami dun. Wala akong picture masyado dun. Though natagalan din kasi mga kasama nga namin. Pag sabi kasi on time, minsan hindi sumadating sa on time. So, mag-antay ka, di ba? So, ito na yung lavash making class. Ito yung traditional Armenian bread. But as per my research or as per my someone ako nakausap na ang lavash daw is originated from Azerbaijan. So, ayaw ko na magsalita. So, bahala na sila kung ano. Basta nandyan ako, kumain ako ng lavash. Ang pagkaalala ko, ang ingredients ng lavash is flour, salt, water. Yun lang. Can you imagine? Yun lang. Kaya parang healthy living. Ewan ko healthy living ba siya masasabi, but ang sarap niya in fairness. So ilalagay nila dyan yan, ididikit nila dyan, tapos lulutuin nilang ganyan. Yan yung traditional bread nila, Armenian traditional bread. And ayan, magko-complement siya kung may lagyan mo siya ng cheese at ganyang mga dahon-dahon. Diba? Kanyo man. Maging kambing na talaga kami. Pero in fairness, masarap siya ha. Pero kung hindi ka sanay, wag mo na lang sanayin. Pero for me, in fairness, masarap siya. Ewan ko lang kasi first time ko. Pero iniisip ko, pag ito yung kakainin ko everyday, magiging slim at saka magka-diet talaga ako. Ito na yung last stop namin na tour for this day. And yan yung traditional Armenian house. Tapos may pa-wine tasting din sila dyan. Kung gusto mo rin mag-wine, pwede ka rin bumili. And ito na nga na may nakita akong 50 and 20 pesos na currency. So mga kabayan talaga, laban din mga Pilipino. Kung saan mo makikita, dikit talaga para pagsabi na may Pilipinong pumunta dito. So bagay, madali lang naman makapag-travel sa Armenia because visa free naman tayo or visa on arrival.
So ito yung church na pinuntahan namin. And kasi November 2 na to, nagtirik din ako ng kandila dyan. Kasi nga, kasi para alay din sa mga minamahal natin. Kasi nag-travel ako during All Souls Day. So nandyan, nag-candle ako sa isang simbahan. And ito na sa Cascades ako. Pagpaakyat, pahirap. Pero pagpababa, madali lang. So pero may escalator naman sa loob. Pasok ka lang dun sa gilid. Ma-reach mo yung dulo ng Cascades. So ito na nga, naglalakad na ako kasi nga tapos na yung tour ko that day. So nagpa-konting glimpse lang ako dito sa may Yerevan Square. Kasi kinabukasan alis ko na. Pa-flight na natin. Afternoon flight or morning flight ako dyan pabalik if I'm not mistaken. Tapos bumili na rin ako dyan ng mga souvenir. Pumunta ako sa isang souvenir shop para hindi na ako mahirapan. So ito na nga, nasa loob na ako ng airport. So ang flight pala natin dyan is 5:20 ng hapon ang flight natin. So nag-check out ako ng 12. So umalis ako ng around 2. So ayun nga, 5:20. Tapos dating natin 8:30 ng gabi. So may story ako dyan guys. Yung wine ko na binili ko, kinuha ng immigration officer kasi nga hindi daw pwede. Though inisip ko naman dapat pala chinek-in ko na lang yung hand carry trolley ko, which is pwede naman daw i-check-in, sabi ng friend ko na nagtatrabaho sa Wizz Air. Nakakalungkot lang kasi ayaw nilang pumayag. Dapat pala pinush ko. So ayun na nga, nandito na ako sa tarmac, naglalakad na kami papapasok na ng plane. So next time guys, kailangan nyo munang kailangan nyo munang i-make sure na i-check-in nyo talaga yung luggage nyo na hand trolley kasi sayang yung wine. Diba, kahit doon naman lang. Kasi bumili ka ng wine ang ginawa kasi sa akin na kuha yung wine kasi bawal nga sa hand carry. Pero nagulat ako bakit doon sa airport hindi pinapa-check-in sa akin, which is sa Abu Dhabi airport naman tatanungin ka nila kung gusto mong i-check-in o hindi. So ayun, dapat pala chinek-in ko, diba? So yun lang, lesson learned na rin. And yun na nga, i-recap ko na lang yung mga gastusin ko during my Armenia tour. So Armenia, Yerevan for 5 days, October 30 to November 3, 2024. Air ticket cost for me 755 AD. Hotel cost for me 509 AD. Visa 35 AD. So magpunta na lang kayo sa Ministry of Foreign Affairs Armenia para makakuha kayo ng online visa para hindi na kayo mag-visa on arrival. Kahit mga 2 to 3 days prior departure kasi madali na naman siya ma-approve. And tours 313 AD, public bus 6 AD, back and forth na yan, balikan. Total expenses is 2,073 AD. So my expenses for 5 days yan yung bumili ka ako ng food, kumain, bumili ng mga souvenir, nagtry ng Armenian wine. It's cost for me 636 AD. So ang total expenses ko sa Armenia is 2,709 dirham. So yun na nga guys. So habang bata pa tayo, let's enjoy. Ay, hindi ko ma-imagine na makakapag-travel ako ng ganito. So see you on my next video. Bye-bye!